Natigilan ng aking ama nang maabutan niya akong karga-karga ang aking sanggol habang iika-ika pa rin ang aking mga paa. Puno ng galit ang kanyang mga mata nang sabihin niya, "Bakit ka nasa labas? Nasaan ang bahay na binili ko para sa'yo?" Pabulong lamang ang naging sagot ko. Inagaw ito ng sekretarya ng asawa ko at doon na siya ngayon nakatira. Hindi nila inaasahan ang gagawin ng aking ama, isang bagay na pagsisisihan nila habang buhay. Kumusta, mga kaibigan at tagapakinig? Naway palagi tayong nasa mabuting kalusugan, tagumpay at mahabang buhay. Bago tayo magpatuloy, tulungan ninyo sanang lumago ang channel na ito sa pamamagitan ng pag-like, subscribe at pag-iwan ng komento kung taga saan kayo. Kung handa na, simulan na natin ang kwento. Ang ambon ay bumabagsak na parang manipis at halos hindi marinig na mga sinulid, ngunit sapat na para manginig ang aking mga balikat. Ang usok mula sa kanal sa gilid ng bangketa ay humahalo sa amoy ng basang lupa. Ang mga ilaw mula sa mga bahay sa subdivision ay tila napakalayo. Wala na akong kilala rito. At narito ako ngayon, nakatayo sa labas ng sarili kong bahay o ng dati kong bahay. Muling kumirot ang kaliwang binti ko. Ang pilat mula sa aksidente ay tila nagpapaalala sa akin sa tuwing matagal akong nakatayo. Nabali ang saklay ko kaninang hapon nang matisod ako sa gate ng bahay na hindi ko na ngayong pasukan kundi isang hangganan kung saan lang ako maaaring tumayo bago sigawan. Umiiyak ng mahina ang sanggol sa aking mga bisig, marahil ay nararamdaman ang paninigas ng aking katawan. Ang aking bayong nayari sa katsa ay punit sa gilid. Nagkalat ang mga laman nito sa semento. Ilang damit ng sanggol, isang halos ubos ng bote ng gatas, at isang manipis na kumot na amoy pa rin ng sabong panlaba. Yumuko ako para kunin ang mga ito, ngunit umaray ang aking binti at napilitan akong huminto. Halos maputol ang aking hininga sa pagpigil ng sakit. Hindi ako dapat umiyak, hindi ngayong gabi. Dapat sana'y kumatok ako sa pinto at sabihin kukunin ko lang ang mga damit ng bata o kahit man lang ang makapal na kumot na binili ko mula sa pinagpaguran kong overtime. Ngunit umalingaw-ngaw sa isip ko ang mga sinabi ni Dante. Malamig, ngunit mapanghamak. Alam mo, nakakaabala ka na sa bahay. Mas mabuti sigurong umalis ka muna, Lia. Hayaan mong tulungan ni Sylvia si nanay sa mga gawain. Hirap ka pa kasing maglakad. At ang salitang pansamantala ay naging isang mabagal na kamatayan para sa akin. Ang ilaw ng isang sasakyan ay sumasalamin sa mga natuyong tubig ulan habang papalapit ang isang lumang pickup. Ang ugong ng makina nito ay mabigat, parang isang malalim na buntong hininga na puno ng pagod. Dahan-dahan itong huminto ilang metro mula sa kinatatayuan ko. Hindi ko na nagawang punasan ang aking mga luha nang bumukas ang pinto ng driver at bumaba ang isang lalaki, nakatingin sa basang kalsada. Lia. Mahina at nag-aalinlangan ang kanyang boses bago ito napalitan ng pagkagulat na halos mabasag. Diyos ko! Lia! Natigilan ako. Iyon ang boses na ilang araw ko nang hinihintay, ngunit hindi ko inaasahan na makikita niya ako sa ganitong kalagayan. Tay! Nagmamadali siyang lumapit, hindi ininda ang maputik na daan na bumasa sa kanyang lumang sapatos. Nang makalapit siya, agad na napunta ang tingin niya sa aking pilay na binti, sa punit kong bayong, at sa kanyang apo na mahinang umiiyak. May nagbago sa kanyang mukha. Hindi galit. Hindi lungkot, isang bagay na mas tahimik at mas matalim. Anak, bakit ka nandito? Nasaan ang bahay mo? Nasaan ang bahay na binili ni tatay? Simple lang ang tanong, ngunit para itong isang pinto na biglang bumukas na matagal ko nang pinipigilang isara. Napalunok ako. Pakiramdam ko'y hungkag ang aking dibdib. Ang boses ko'y basag at nanginginig. Hindi na po ako pwedeng pumasok, tay. Si Dante at si Sylvia na ang nakatira doon. Sabi nila, pabigat lang daw ako. Pinalayas nila ako. Hinampas ng malamig na hangin ang aking batok. Lumakas ang ambon. Ngunit hindi ang panahon ang nagpapanginig sa akin, kundi ang titig ng aking ama. Hindi siya nagsalita, hindi sumigaw, hindi nagmura, nanahimik siya. Isang katahimikan na nagpatigil sa paghinga ng gabi. Yumuko siya ng bahagya, pinagmasdan ang sugat sa aking tuhod na may manipis na band-aid.
Nadapa ako kaninang hapon nang harangin ni Sylvia ang pinto at itulak ang braso ko. Basa na ang band-aid, kupas na dahil sa ulan. Matagal na nanatili roon ang tingin ng aking ama, sapat na para manuyo ang lalamunan ko. Pagkatapos, kinuha niya ang kanyang lumang cellphone mula sa bulsa. Ang kanyang mga kilos ay dahan-dahan at kalkulado, tulad ng isang taong kagagawa lang ng isang napakalaking desisyon. May pinindot siyang isang numero. Maikli lang ang ring. "Rafi," sabi niya. Walang emosyon. Iba ito sa boses ng tatay na kilala ko. Malamig. Hindi nanginginig. At walang bahid ng alinlangan. "I activate mo ang file ng Katlia Homes ngayong gabi." Saglit siyang tumingin sa aking mukha. Saka idinagdag. "At buksan mo na rin ang file ng proyekto ni Dante." Ngayon na, kumunot ang noo ko. Anong file? Anong proyekto? Si Rafi? Ang pinsan kong madalas lang dumalaw para magdala ng chicharon? Si Rafi na madalas pagalitan ng biyenan ko? Dahil mukha raw tambay? Tinapos ng aking ama ang tawag ng walang anumang paliwanag. Hindi na niya tinanong kung ayos lang ako. Hindi niya tinanong kung bakit ako pinalayas o kung ano ang ginawa sa akin ni Dante. Dahil sapat na ang nakita niya ngayong gabi. Ipinatong niya ang kanyang manipis na jacket sa aking mga balikat at kinuha ang aking sanggol mula sa aking mga braso. Ang kanyang mga kamay ay napakakalmado, kahit na naninigas ang kanyang panga. "Uwi muna tayo, Lia," mahina niyang sabi. Bukas ng umaga, hindi na sa kanila ang bahay na yan. Natulala ako. May kakaibang kaba sa aking dibdib, isang halo ng ginhawa, takot at pagkalito. "Tay, ano pong ibig niyong sabihin? Anong file yon?" Tumingin siya sa akin. Ang mga matang laging puno ng init ay naging isang bagay na hindi ko pa nakikita sa buong buhay ko. "Masyado mo nang matagal tiniis ang lahat," sabi niya. Ang kanyang boses ay mahina ngunit matatag. "Ngayon, hayaan mong si tatay ang makipag-usap sa paraang maiintindihan nila." Biglang tumila ang ambon. O baka hindi ko na lang naramdaman dahil puno na ng magkahalong emosyon ang aking dibdib. Hindi ko alam kung ano ang sinimulan ng aking ama ngayong gabi. Hindi ko alam kung bakit ang boses niya ay parang boses ng isang taong pumindot ng isang buton na magpapabago sa buhay ng maraming tao. Isa lang ang alam ko. Mula sa paraan ng pagtingin ng aking ama sa bahay na iyon, ang bahay ko, na inagaw nila marahil, ay may nagalaw si Dante at si Sylvia na hindi nila dapat ginalaw. At sa di malamang dahilan, nagsimula akong matakot sa kung ano ang susunod na mangyayari. Hindi para sa akin, kundi para sa kanila. Dahil ngayong gabi, mula sa napakaikling tawag na iyon, pakiramdam ko'y sinimulan ng aking ama ang isang bagay na hindi na mapipigilan. Nakatulala ako sa maliit na sala ng bahay kung saan ako dinala ni tatay. Ang amoy ng basang kahoy at ang tunog ng patak ng tubig mula sa alulod ay nagpapatahimik sa paligid. Mahimbing na natutulog ang aking anak sa mga bisig ni tatay habang sinusubukan kong ayusin ang aking paghinga, pilit na inuunawa kung ano talaga ang nangyayari. Ngunit bago pa ako makapagtanong, bumalik ang aking isip sa panahong hindi pa gumuho ang lahat. Noong naniniwala pa akong ang bahay na iyon ang simula ng buhay na bubuuin namin ni Dante. Naaalala ko pa ang araw na una naming nakita ang brochure ng bahay na iyon. Isang maliit na bahay sa isang sulok ng subdivision, hindi marangya ngunit maaliwalas. "Gusto ko to," sabi ko, habang itinuturo ang maliit na hardin sa likod. "Pwede akong magtrabaho mula rito, gumawa ng maliit na studio." Ngumiti si Dante noon, hinawakan ang aking kamay. "Oo, bagay sa atin to. Pero, sapat kaya ang pera natin?" Ang salitang natin ay nagbigay sa akin ng kapanatagan. Dahil dito, nakalimutan kong halos lahat ng gastusin ay galing sa sarili kong ipon mula sa maraming taon ng pag-overtime bilang interior designer at sa dagdag na perang palihim na ipinapadala ni tatay nang hindi niya ipinagyayabang. Noon, sinabi ni tatay sa telepono, "Lia, kung kailangan mo ng kaunting dagdag, sabihin mo lang, huwag mong pilitin ang sarili mo." Akala ko talaga ay kaunting dagdag lang iyon. Hindi ko alam kung ano talaga ang binayaran niya. Ang alam ko lang, pumirma ako bilang co-buyer. Ako at si Dante.
Magkatabi ang aming mga pangalan sa dokumento. Ngunit sa araw ng pagpirma ng kontrata, may napansin akong kakaiba. Dumating si Rafi na nakasuot lang ng simpleng t-shirt at pantalon. Relax ang kanyang mukha, parang bagong gising. Agad na bumulong ang biyenan ko kay Dante. Pinsan ba yan ni Lia? Bakit ganyan ang suot parang tambay? Nakakahiya. Nakita kong bahagyang ngumiti si Rafi, ngunit hindi ito ngiti ng galit o pagkainsulto. Para siyang isang taong may alam na hindi alam ng iba. Pumirma siya sa ilang papel bilang saksi. Hindi ko gaanong pinansin noon. Akala ko'y tumutulong lang siya. Ngunit ang tingin ni Rafi kay tatay nang iabot niya ang mga dokumento, isang maikling tingin na tila masyadong koordinado, ay parang isang piraso ng palaisipan na ngayon ko lang naintindihan. Natapos ang bahay, pagkatapos ng 3 buwan. Ipinagmamalaki ni Dante na ito raw ay bunga ng kanyang pagsisikap. Mas malala pa ang aking biyenan. Mabuti na lang at pinakasalan ka ng anak ko, sabi niya isang araw habang daladala ko ang mga pinamili. Kung hindi, paano ka magkakaroon ng ganito kalaking bahay? Ngumiti lang ako ng pilit. Ayokong gumawa ng gulo. Ayokong mapahiya ang asawa ko. Madalas kong isipin na mas mabuti ang manahimik kaysa palalain pa ang sakit. Noon, hindi ko alam na ang mother title ng lupa ay hindi talaga naibigay sa amin. Hindi ko alam na ang legal na kontrol ay nanatili sa ilalim ng property developer na pag-aari pala ni tatay. Hindi ko alam na lahat ng ipinagmamalaki ng biyenan ko ay galing sa taong kanilang minamaliit. Ngayong gabi, sa maliit na bahay na ito, nakaupo si tatay sa harap ko habang tinitingnan ang kanyang cellphone. Kalmado ang kanyang mukha kahit na may unos sa kanyang mga mata. Huminga ako ng malalim. Tay, sino po ba talaga ang bumili ng bahay noon? Kayo po ba o ako? Itinaas ni tatay ang kanyang mukha at matagal akong tiningnan. Ikaw, mahina niyang sagot. Pero hindi lahat ng pera mo ang ginamit. Ako ang pumuno sa kulang. Ang titulo ay nakapangalan sa inyo ni Dante, pero ang huling kontrol ay laging nasa akin. Isang paraan ng pag-iingat kung sakaling may mangyaring ganito. Isang bagay na tulad nito. Bulong ko. Hindi siya tumango, ngunit sumagot ang kanyang titig. Napalunok ako. Sa buong panahon, akala ko'y kaunting tulong lang ang ibinigay ni tatay. Akala ko'y si Rafi ay isang relax na pinsan lang na mahilig makikain, ngunit tila bawat bahagi ng buhay ko ay binantayan nila nang hindi ko namamalayan. Hindi para manghimasok, kundi para siguraduhing hindi ako babagsak nang walang sasalo. Hinaplos ni tatay ang ulo ng kanyang natutulog na apo. Mula pa sa simula, hindi sa kanila ang bahay na yan, Lia. Nagkataon lang na palagi kang nagpaparaya. Ipinikit ko ang aking mga mata. May pait na namuo sa aking dibdib. Nagpaparaya. Oo, iyon nga ang ugali ko. At sa puntong iyon, isa pang alaala ang lumitaw. Noong unang beses na dumating si Sylvia sa bahay, nag-aalok na tulungan si Dante sa pag-aayos ng pananalapi. Pwede ko pong tulungang ayusin ang mga papeles sa opisina, ate. Malambing niyang sabi, na may matamis na ngiti para hindi na po masyadong ma-stress si Kuya Dante. Tinanggap ko siya ng maayos. Ipinagtimpla ko pa siya ng tsaa. Hindi ko alam na sa araw na iyon, nagsimula na ang maliliit na hakbang tungo sa pagwasak ng aking buhay. Tay, nanginginig kong sabi. Bakit po ngayon niyo lang sinabi? Bakit hindi noon pa? Tumingin si tatay sa akin ng malalim. At isang bahagyang ngiti ang lumitaw. Isang ngiti na may lamang hindi ko pa nakikita sa kanya. Respeto. Dahil akala ni tatay, kaya mong bumangon mag-isa. Matatag ka. Pero kapag may nangahas na palayasin ang anak ni tatay mula sa sarili niyang bahay, ibig sabihin, lumampas na siya sa hangganan na si tatay na lang ang pwedeng sumagot. Natahimik ako. Isang pinto na matagal nang nakasara, nagtatago ng isang bagay na ayaw kong makita. Na hindi pala ako nag-iisa at ang mga taong yumuyurak sa akin ay nakatapak pala sa lupang pag-aari ng pamilya Sikat. Muling tumingin si tatay sa kanyang cellphone. Kumikilos na si Rafi. Isang dokumento na lang ang hinihintay. Kumunot ang noo ko. Anong dokumento po? Dahan-dahang tumayo si tatay, lumapit sa akin at ipinatong ang kanyang kamay sa aking balikat.
Ang dokumento na magtitiyak na bukas ng umaga, wala na ang pangalan nila sa bahay na yan. At sa unang pagkakataon ngayong gabi, naramdaman ko ang isang kakaibang bagay na gumapang sa loob ko. Hindi pag-asa, hindi katapangan, kundi isang maliit na tulak na nagpatuwid sa aking likod na matagal nang nakayuko. Isang tulak na nagsasabing marahil, sa unang pagkakataon, makikita ko kung ano ang pakiramdam kapag ang mga taong matagal nang nakatayo sa ibabaw ko ay magsimula ng manghina sa ilalim ng aking mga paa. Palagi kong naalala ang araw na iyon. Ang araw na unang pumasok si Sylvia sa buhay ko hindi bilang sekretarya ng aking asawa, kundi bilang isang anino na dahan-dahang pumalit sa aking pwesto. Nagsimula ang lahat sa isang bagay na tila maliit, magalang at mukhang tulong. Gabi na nang umuwi si Dante. Tensyonado ang kanyang mukha. Inihagis niya ang kanyang coat sa sofa at umupo habang minamasahe ang kanyang sentido. Stress ako, Lia. Palpak yung sideline project ko. Malaki ang lugi. Isinara ko ang aking laptop. At lumapit. May ipon pa ako. Agad na pinutol ni Dante ang sasabihin ko. Ang kanyang boses ay hindi galit. Ngunit halatang ayaw niyang makinig sa payo ko. Huwag na. Tinutulungan na ako ni Sylvia na ayusin ang financial reports ng opisina. Ang galing niya sa cash flow. Sylvia. Noon, ang pangalang iyon ay parang mumulang na walang halaga. Ngumiti lang ako. Sinusubukang maging suporta dahil wala akong dahilan para magduda. Ilang araw ang lumipas. Dumating si Sylvia sa bahay. Maayos ang pagkakatali ng kanyang buhok. Ang kanyang pabango ay malambot, ngunit matapang. Dala niya ang isang folder ng mga dokumento ng opisina at isang papel na may listahan ng buwan ng budget ng bahay. Ngumiti siya sa akin nang magalang isang ngiti na masyadong pino. Ate Lia, gusto ko lang pong tulungan si Kuya Dante para mabawasan ang mga iniisip niya, para makapag-focus din po kayo sa mga design niyo. Mga design niyo. Lumabas ang mga salitang iyon na parang papuri, ngunit may bahid na tila ang trabaho ko ay isang maliit na libangan lang. Binaliwala ko ito, gaya ng dati. Naghain ako ng tsaa. Kinuha niya ito gamit ang dalawang kamay. Ang kanyang mga daliri ay balingkinitan. At alaga ang kanyang mga kuko. Malayo sa aking mga kamay na puno ng mantsa ng tinta at may mga sirang kuko dahil sa pagkakarga sa sanggol habang nagtatrabaho. Mula sa pagkikitang iyon, naging mas madalas ang pagdating ni Sylvia. Sa simula, para pag-usapan ang mga ulat sa opisina. Sunod, para tingnan ang mga bayarin sa kuryente. Hanggang sa siya na ang nag-oorganisa ng mga gastusin sa bahay. Hindi ko namalayan kung kailan siya naging mas malapit sa aking biyenan kaysa sa akin. Tita, ako na po ang o-order ng gamot nyo, para hindi na po maabala si Kuya Dante. Tita, ako na rin po ang mag-aayos ng para sa amutan sa susunod na buwan. Agad na nahulog ang loob ng aking biyenan sa kanya. Laging abot tenga ang ngiti ni Aling Loida kapag dumarating si Sylvia. Lia, dapat matuto ka kay Sylvia. Bata pa, maayos, at mabilis kumilos. Hindi tulad mo na parang takot maglakad. Yumuko lang ako, hawak ang laylayan ng aking damit. Masakit ang mga salita, pero nagpatawad ako, gaya ng dati, hanggang isang hapon. Pag-uwi ko galing sa isang site visit, nangyari ang maliit na aksidente. Nahulog ako mula sa isang portable na hagdan. Tumama ang kaliwang binti ko sa semento. Ang sakit ay parang kidlat na tumama sa aking buto. Sabi ng doktor, may maliit na lamat. Kailangan ng panahon para gumaling. Pero sa bahay, ang komento ni Dante ay hindi tungkol sa kalagayan ko. Dapat kasi tumigil ka muna sa trabaho. Ayan tuloy, nagiging pabigat ka. Hindi na maasikaso ang bahay na to. Kahit na ako ang nagbabayad ng bahagi ng aming hulog sa bahay. Kahit na ako ang naghahanda ng lahat ng aming pangangailangan. Pero, nanahimik na naman ako. Ang mga sumunod na araw ay parang isang makapal na hamog. Ang aking pilay ay nagpabagal sa aking kilos. At sa bawat hakbang, nararamdaman kong pinapalitan na ako. Kinakalimutan, isinasantabi. Mas madalas nang nasa loob ng bahay ko si Sylvia kaysa sa akin. Isang gabi, bumaba ako sa kusina at nakita ko silang tatlo.
Si Dante, ang biyenan ko, at si Sylvia, nagtatawanan habang pinag-uusapan ang plano sa pananalapi ng pamilya. Sa mesa, may mga photocopy ng aking ID. Tinitigan ko iyon ng ilang segundo at naramdaman ko ang lamig na gumapang sa aking likod. Ay, yan po ate, sabi ni Sylvia na may malambot na ngiti. Hiniram ko lang po saglit para sa data ng insurance sa opisina kahapon. Nakalimutan kong ibalik. Tumango lang ako. Hindi ko kailanman inakala na ang photocopy na iyon ang magiging unang kasangkapan sa pagnanakaw ng aking buhay. Ilang linggo, pagkatapos noon, dahan-dahan, ngunit tiyak, nagbago si Dante. Wala nang malambing na tawag, wala nang mainit na titig. Tanging mga malamig na komento tungkol sa kung paano mas maayos, mas maaasahan, at mas nakakaintindi si Sylvia sa pagbuo ng kanilang kinabukasan. Nagsimula akong maging parang bisita sa sarili kong bahay. At dumating ang araw na iyon, walang babala. Isang pinto na dahan-dahang isinara, ngunit malakas ang naging dagok sa aking puso. Umuwi si Dante na may dalang dalawang malalaking maleta. Aayusin ko muna ang bahay. Pansamantala, doon ka muna sa malapit sa mga magulang mo, Lia, ha? Tumingin ako sa kanya, hindi makapaniwala. Bakit ako ang aalis? Bahay natin to. Dante, dahil pabigat ka, pilay ka pa. Si Sylvia ang makakatulong kay nanay dito. Magpahinga ka na lang. Ang salitang magpahinga ay parang pinakamalusog at pinakamalupit na pagpapaalis. Dahan-dahan akong tumango. Ayokong magsimula ng away sa harap ng aking anak. Ngunit pagpasok ko sa kwarto para kumuha ng damit, natigilan ako, walang laman ang aparador. Ang mga dokumento ng bahay at mga resibo ng transfer na dati kong maingat na itinago ay nawawala. Tumatakbo akong iika-ika papunta sa sala, ngunit nakatayo si Sylvia sa pinto. "Huwag po muna kayong pumasok, ate," malambot niyang sabi. "Para po sa ikabubuti nating lahat, ikabubuti." Ang salitang iyon ay parang lason na binalot sa magandang laso. Dumating si Dante at hinawakan ang braso ko. "Halika na, Lia." Naglilinis pa si Sylvia. Itinulak niya ako ng bahagya, ngunit dahil sa masakit kong binti, nawalan ako ng balanse. Muntik na akong matumba kung hindi ko lang niyakap nang mahigpit ang aking anak. Kinapos ang aking hininga. Isinara ang pinto at narinig kong nilak mula sa loob. Nakatayo ako sa labas ng sarili kong bahay na may dalang maliit na bag na naglalaman lang ng ilang damit ng sanggol at isang manipis na kumot. Sa loob, narinig ko ang mahinang tawa ni Sylvia at ang boses ng biyenan ko na nagsasabing, "Sa wakas, naging maayos din ang bahay na to." Naglakad akong iika-ika palabas ng gate ng subdivision. Nang halos himatayin na ako sa outpost ng mga gwardya, tumakbo si Mang Nestor palapit. "Ma'am, ayos lang po ba kayo? Nakita ko po kanina, parang tinulak po kayo." Ang kanyang boses ay puno ng pag-aalala. Pinunasan ko ang aking pisngi. Kailangan ko lang pong umupo sandali. Nag-alinlangan si Mang Nestor, saka lumapit at bumulong. "Ma'am, hindi po ako dapat nakikialam, pero si Sir Baste po, hindi po siya ordinaryong tao. Baka po hindi niyo alam, pero maraming bagay dito sa subdivision ay nasa ilalim ng pamamahala niya." Nag-angat ako ng tingin. Gulat. Si tatay. Naakala ko'y isang ordinaryong retirado lang. "Kung kailangan niyo po ng tulong?" "Makahulugang," sabi ni Mang Nestor. "Maniwala po kayo, ma'am. Hindi po siya basta-basta." Nang gabing iyon, naglakad ako pauwi na may mabigat na dibdib at magulong isipan. Ngunit sa di malamang dahilan, ang isang pangungusap ni Mang Nestor ay tumatak na parang tinik sa aking kamalayan. Hindi ordinaryong tao si tatay. At lubos ko lang iyong naintindihan ng gabing iyon. Nang makita ako ni tatay sa gilid ng kalsada, nang tawagan niya si Rafi, at sinimulan ng isang bagay, na sa unang pagkakataon ay nagparamdam sa akin na ang buhay kong unti-unting inagaw ay malapit nang bumalik sa aking mga kamay. Ang maliit na bahay kung saan ako dinala ni tatay ay naramdaman kong napakabanyaga. Dito ako madalas matulog noong elementarya. Ang mga pader ay pareho pa rin, kupas na ang pintura, ngunit may ibang aura. Tila ang lugar na ito ay hindi lang isang bahay, kundi sentro ng isang bagay na mas malaki. Isang bagay na hindi ko kailanman namalayan.
Inihanda ni tatay ang higaan para sa aking anak ng may mabagal ngunit maayos na mga kilos. Walang bakas ng pagkabalisa sa kanyang mukha. Walang galit na sumasabog. Sa katunayan, ang kanyang katahimikan ang lalong nagpakaba sa akin. Tay, tawag ko ng mahina. Matapos ang ilang minutong tanging tunog ng patak ng ulan, mula sa alulod ang maririnig. Patawad po. Kailangan kong ikuwento ang lahat. Umupo si tatay sa lumang silyang yantok at bahagyang tumango. Nandito si tatay. Ikuwento mo mula sa simula. At nagsimula akong magsalaysay. Tungkol sa hulog sa bahay, sa mga perang ipinapadala ko kay Dante para mapanatili ang kanyang dignidad sa harap ng kanyang pamilya. Tungkol sa kung paano ko palihim na tinulungang bayaran ang mga utang ng aking biyenan para walang mapahiya. Tungkol sa trabaho kong patuloy kong ginawa kahit noong nagbubuntis ako. Habang si Dante ay abala sa pagbuo ng imahe bilang isang matagumpay na padre de pamilya. At sa huli, tungkol sa araw na pinalayas ako, nagkuwento ako habang pinipigilan ang paghikbi. Ngunit bumuhos ang luha nang maalala ko ang basang band-aid sa aking tuhod, ang punit na bayong, ang umiiyak na sanggol, at ang pinto ng bahay na isinara sa aking harapan. Hindi pumutol si tatay, hindi nagtanong, hindi sumingit, nakinig lang siya. Habang ang tingin sa kanyang mga mata ay dahan-dahang nagbago mula sa malambot, naging tensyonado, at naging kasinlamig ng bato. Sa gitna ng bagyo, nang matapos ako, ipinikit ni tatay ang kanyang mga mata at huminga ng malalim. Lia, mahina niyang sabi. Nagbago na ang mga taong minamahal mo at inaakala nilang wala kang kakampi. Yumuko ako, nilulunok ang pait sa aking dila. Wala na nga po akong kakampi. Idinilat ni tatay ang kanyang mga mata. Tinitigan ako ng may tindi na nagpanginig sa akin. Nandito si tatay, sabi niya. At mas marami kang kakampi kaysa sa inaakala mo. Kinuha niya ang isang manipis na laptop mula sa aparador. Tila hindi ito bagay sa simpleng bahay na ito. Katulad ni tatay, simple sa labas, ngunit nagtatago ng isang bagay na hindi mo aakalain. Binuksan ni tatay ang ilang folder. Mga folder na may mga code name. Katlia Master File. Karapatan sa paggamit 08. Investments. Isa-isa niyang binuksan ang mga file. Sa screen, nakita ko ang istruktura ng pagmamay-ari ng bahay ko. Ang mother title, ang kasunduan sa kondisyonal na paglilipat. Nanlaki ang mga mata ko. Tay, ano po ito? Dahan-dahang iniharap sa akin ni tatay ang screen. Ang kanyang boses ay matatag. Ang bahay ay nakapangalan sa inyo ni Dante, pero ang legal na kontrol ay nanatili sa kumpanya ni tatay. Inihanda na yan mula pa sa simula. Ayaw kong makialam sa buhay nyo, pero hindi si tatay tanga para hayaan ang anak niyang manirahan ng walang proteksyon. Naramdaman kong umikot ang aking ulo. Lahat ng akala kong alam ko ay panlabas lang pala. Ano po ba talaga ang trabaho nyo, Tay? Mahina kong tanong. Ngumiti ng bahagya si tatay. Hindi isang ngiting mayabang, kundi isang ngiting tila nagpasya nang buksan ng isang maliit na tabing. Ang property developer na yan. Ako ang nagtayo. Hindi ko lang ipinagyayabang. Mas ligtas kung iisipin ng mga tao na isa lang akong ordinaryong retirado. Natahimik ako. Ang aking katawan ay gumaan. Ngunit kasabay na nanginginig. Pagkatapos, binuksan ni tatay ang isa pang folder na may pangalang proyekto ni Dante. Sa loob, may mga financial report mula sa kumpanyang pinagtatrabahuhan ni Dante. May mga tala ng kahina-hinalang money transfer. May ebidensya na ang pondo ng opisina ay ginamit para sa personal na pangangailangan. Paano niyo po nakuha to? Halos hindi lumabas ang boses ko. Direkta mula sa board of directors, sagot ni tatay. Dahil ako ang pangunahing investor sa kumpanyang iyon, napatakip ako sa aking bibig. Pinipigilan ng aking hininga. Ang mundong akala ko'y maliit ay napakalaki pala. At ang aking ama ang nakatayo sa sentro nito. Matagal niyo na pong alam ang lahat tungkol kay Dante, bulong ko. Sapat na ang alam ni tatay para malaman kung kailan mananahimik at kung kailan kikilos. Dahan-dahan niyang isinara ang laptop. At masyado nang matagal na nahimik si tatay.
Tila naiintindihan ang usapan. Gumalaw ang aking anak sa higaan bago muling nakatulog. Tinitigan siya ni tatay sandali bago muling tumingin sa akin. May isang bagay kang dapat malaman, sabi niya, kalmado, ngunit may tono na nagpatayo ng aking mga balahibo. Sa kasunduan sa paggamit, nakasulat na ang bahay ay mananatiling pag-aari ng pamilya. Sikat, hanggat ang inyong kasal ay nananatiling may mabuting hangarin. Ano pong ibig sabihin nun? Ibig sabihin, noong pinalayas ka ni Dante, tumitig sa akin si tatay nang hindi kumukurap, automatikong nawala ang karapatan ng buong pamilya niya sa bahay na yon. Napatakip ako sa bibig, pinipigilan ang halos pumiyok na tinig. At hindi lang ang bahay, patuloy niya. Ang posisyon ni Dante sa kumpanya ay nakatayo sa rekomendasyon ko. Nakalimutan niya kung sino ang nagbigay daan para magmukha siyang karapat-dapat. Nanginginig ang aking mga kamay. Tay, ano po ang gagawin niyo ngayon? Dahan-dahang tumayo si tatay. Kalmado, ngunit ang malamig niyang presensya ay pumuno sa buong silid. Ayaw ni tatay manakit ng sinuman, mahina niyang sabi. Pero gusto kong maramdaman nila kung ano ang pakiramdam ng mabuhay nang wala ang mga maskarang suot nila. Babawiin ni tatay ang bahay ng legal. Palalayain kita sa lahat ng pabigat na itinali nila sa leeg mo. At hahayaan ko silang magmasid mula sa pinakamababang lugar ang lugar kung saan kanila matagal nang itinutulak. Napatulala ako. Paano po? Hindi sumagot si tatay. Tiningnan lang niya ang kanyang cellphone at mahinang nagsalita. Rafi, bukas ng umaga, simulan natin ang unang bahagi. Ihanda mo ang huling acting para kina Dante at Sylvia. Acting! Unang bahagi. Tumingin ako kay tatay, ngunit ang kanyang ekspresyon ay sarado na. Walang galit, walang sigaw. Tanging ang katahimikan ng isang may hawak ng kontrol, nakakahila lang sa pinakamalaking alas sa buhay ng isang tao. Hindi ko pa napoproseso ang lahat nang patayin ni tatay ang ilaw sa sala at mahinang nagsabi, "Matulog ka na, Lia. Mahaba ang araw bukas." Tumingin ako sa madilim na kisame. Dahan-dahang tumibok ang aking puso. Sa unang pagkakataon sa buhay ko, hindi na ako ang taong nag-iisang sumasalo sa lahat. At sa unang pagkakataon, natakot ako. Hindi takot dahil pinalayas nila ako. Hindi takot dahil nawalan ako ng bahay. Natakot ako dahil nagsimula akong mapagtanto na inihahanda ng aking ama na wasakin ang mundong binuo ng aking asawa, piraso-piraso, at walang sinuman sa kanila ang handa para harapin kung sino talaga si Baste Sikat. Kinaumagahan, iba ang pakiramdam ng hangin sa Cattleya Homes. Maliwanag ang langit, ngunit malamig ang simoy. Isang lamig na nagpapanginig sa mga dahon, tila may ibinubulong na hindi maganda. Pakiramdam ko'y isang araw na magiging payapa para sa ilan, at araw ng pagguho para sa iba. Nasa maliit na bahay pa rin ako kasama si tatay at ang aking anak. Katatapos lang naming mag-agahan nang mag-vibrate ng isang beses ang cellphone ni tatay. Saglit lang umilaw ang screen, nagpapakita ng mensahe mula kay Rafi. Nagsimula na. 5 minuto, walang sinabi si tatay. Tumango lang siya ng bahagya at saglit akong tiningnan. Ang kanyang tingin ay hindi nagbibigay babala, kundi nagbibigay ng panahon. Tila sinasabing, maghanda ka, anuman ang mangyari pagkatapos nito, kailangan mong maging matatag. Samantala, sa Cattleya Homes, kung saan ako pinalayas, ibang-iba ang naging gising ni Dante at Sylvia. Bumaba ng hagdan si Sylvia na may bagong pantulog, maayos ang buhok at masaya ang mukha, parang isang taong pakiramdam ay nasa kanya ang buong mundo. Nakaupo si Dante sa hapagkainan, nagbabasa ng ulat mula sa opisina na siya mismo ang nagprint. Isang ulat na hindi naman talaga siya ang gumawa dahil halos buong gabi siyang umasa kay Sylvia. "O-order ako ng brunch para sa atin mamaya, ha?" Tanong ni Sylvia habang inaayos ang kanyang damit. "Sige," sagot ni Dante. "Ikaw talaga ang pinaka-nakakaintindi sa akin." Sa isang sulok, si Aling Loida, ang biyenan ko, ay nag-aayos ng plorera. Mukhang kontentong-kontento na makita ang bahay na tila tunay na pag-aari na ng kanyang anak. Walang sinuman sa kanila ang nakakaalam na hindi iyon isang ordinaryong umaga.
Walang sinuman sa kanila ang nakakaalam na ubos na ang oras ng kanilang kayabangan. Tumunog ang doorbell. 2 beses. Isang mahaba at mariing tunog. Hindi tunog ng ordinaryong bisita. Kumunot ang noo ni Dante. Sino ba yan? Ang aga-aga? Lumapit si Sylvia sa pinto. Nakangiti pa rin. Na para bang lahat ng kumakatok ay ang in-order niyang pagkain. Ngunit nang buksan niya ang pinto, 3 opisyal mula sa administrasyon ng subdivision ang nakatayo roon, kumpleto na may dalang makapal na folder at clipboard. Magandang umaga. Mula po kami sa management ng Cattleya Homes, sabi ng isa sa kanila. Formal ang boses. Gusto po naming maghatid ng opisyal na paalala tungkol sa unit na ito. Bahagyang tumawa si Dante. Itinaas ang kamay na parang sinasabing mag-relax sila. Ay, oo. Pasok kayo. Kung tungkol sa garden maintenance o dues, sabihin niyo na lang sa asawa ko. Lumingon siya kay Sylvia. Kay Sylvia pala. Siya na ang nag-aasikaso ng mga bayarin. Hindi tumawa ang mga opisyal, hindi rin ngumiti. Binuksan nila ang folder. Ayon po sa nakasaad sa kasunduan sa paggamit at sa master deed ng subdivision, ang unit na ito ay idinedeklarang lumabag sa kondisyon ng co-ownership. Ang paglabag ay ang pagpapaalis sa isa sa mga legal na may-ari ng walang tamang proseso. Natigilan si Sylvia. Kumunot ang noo ni Dante. Huminto sa pag-aayos ng bulaklak si Aling Loida. Anong ibig niyong sabihin? Tanong ni Dante. Tumataas na ang boses. Inilabas ng isang opisyal ang isang formal na sulat at iniabot ito. Ito po ang notice of eviction. Ang mga nakatira ay binibigyan ng 7 araw para lisanin ang bahay. Pagkatapos nito, may karapatan na ang namamahala sa subdivision na bawiin ito ng buo. Ano? Namamahala sa subdivision? Sinubukang tumawa ni Sylvia. Bahay ito ni Dante, nakapangalan sa kanya. Bakit kami palalayasin sa sarili naming bahay? Tiningnan ng opisyal ang isa pang dokumento. Paumanhin po, ma'am. Ang namamahala sa subdivision ay ang may-ari ng mother title ng buong lugar na ito. Ano? Tanong ni Aling Loida. Namumula ang mukha. Sino? Bakit basta-basta na lang? Nakapangalan na sa anak ko ang bahay na to. Itinaas ng opisyal ang kanyang mga mata. Ang pangalang nakasulat doon ay tila pumiga sa dibdib ni Dante. Tumahimik ang buong silid. Namutla si Sylvia. Nakabukas ang bibig ngunit walang lumalabas na salita. Napahawak si Aling Loida sa mesa na parang matutumba. At si Dante, puting-puti na parang papel ang mukha, hindi kumukurap. Tila lahat ng dugo sa kanyang katawan ay bumagsak sa sahig. Ang tatay ni Leah, bulong niya, halos hindi marinig. Siya ang may-ari ng subdivision na to. Nagpatuloy ang opisyal na tila walang pakialam sa kanilang gulat. Mula pa sa simula ng kasunduan, ang kontrol sa lugar na ito ay nasa kamay ng pangunahing may-ari. At base sa aming mga tala, binawi na ng may-ari ang karapatan sa paggamit ng pamilya ni G. Dante, epektibo ngayong araw. Hinablot ni Dante ang sulat, nanginginig ang mga kamay. Hindi, malito! Ako ang legal na may-ari. May titulo ako. Umiling ng bahagya ang opisyal. Ang titulo ninyo ay secondary lang po, sir. Ang mother title at ang karapatan sa kontrol ay nananatili sa may-ari ng subdivision. Bukod pa rito, may indikasyon ng maling paggamit ng dokumento at pagpapaalis sa isa pang legal na may-ari. Malubhang paglabag po yun. Halos mawalan ng hininga si Sylvia. Hindi ko maintindihan. Sa sandaling iyon, tumunog ang cellphone ni Dante. Sinagot niya ito na nanginginig ang kamay. Mr. Dante, sabi ng boses mula sa opisina ng notaryo. Paumanhin po, hindi namin kayo matutulungan. May pagbabago sa istruktura ng pagmamay-ari. At si Attorney Rafi Sikat ay partner na namin ngayon. Lahat ng usapin tungkol sa inyong bahay ay kailangang idaan sa kanya. Click. Nabitawan ni Dante ang kanyang cellphone na para bang kasabay nitong bumagsak ang buong buhay niya. Tumingin si Sylvia sa kanya, nanginginig. Mas, ganito ang nangyayari kapag nagtitiwala ka sa pilay na yon. Siguradong gawa niya to. Sinigawan siya ni Dante na halos mabasag ang boses. Hindi ito gawa ni Leah. Ito ay, hindi niya na ituloy dahil sa wakas ay napagtanto niya.
Hindi si Lia ang kanilang kaharap. Ang kaharap nila ay ang ama ni Lia, ang taong matagal nilang minamaliit. Ang taong tahimik, ngunit hawak pala ang lahat ng susi. Isinara ng mga opisyal ang folder at naghanda ng umalis. Simulan niyo na po ang pag-iimpake. Babalik kami bukas para sa imbentaryo. Umalis sila. Iniwan ng 3 taong ang bahay ay hindi na nila bahay. Sa di kalayuan, nakaupo ako sa maliit na bahay ni tatay, nakatingin sa bintanang basa pa ng hamog. Naglalaro ang aking anak sa aking mga daliri, tumatawa. Tinitingnan ako ni tatay habang humihigop ng kape. Natanggap na nila? Tanong ko. Mahina ngunit nanginginig. Isang beses na tumango si tatay. Oo, sagot niya. At simula pa lang yan, kinagat ko ang aking labi. Muling tumingin sa bintana. Sa unang pagkakataon sa matagal na panahon, gumaan ng kaunti ang aking dibdib. Ngunit kasabay nito, isang kaba ang dahan-dahang gumapang. Dahil alam ko, nararamdaman ko na hindi pa inilalabas ni tatay ang lahat ng kanyang baraha at anuman ang susunod. Mas malaki pa ito kaysa sa bahay na binawi. Tatama ito sa trabaho, sa pangalan, sa estado. At hindi sila handa, ni Katiting, para sa susunod na yugto. Mas maaga akong nagising kinaumagahan. Ang malamig na hangin mula sa siwang ng bintana sa bahay ni tatay ang nagtulak sa aking higpitan ang kumot ng aking anak. May tensyon sa paligid na mahirap ipaliwanag, isang pakiramdam na alam ng katawan kong may guguho ngayong araw. Hindi dito, hindi sa akin, kundi sa isang taong matagal nang nakatayo sa tore ng kayabangan. Nakaupo si tatay sa sala, tinitingnan ang stock market sa kanyang cellphone. Napakakalmado ng kanyang mukha, na para bang walang ipu-ipong pinapakawalan sa buhay ng iba. Dumating si Rafi na may dalang makapal na folder at laptop. Maayos niyang inilagay ang mga ito sa mesa. Handa na po ang lahat, tito, sabi niya kay tatay. Tumango si tatay. Napahawak ako sa dulo ng kumot, kinakabahan. May kailangan po ba akong gawin? Matagal akong tiningnan ni tatay, hindi para sa umagang ito, Lia, pero kailangan mong malaman kung ano ang mangyayari para hindi mo nasisihin ang sarili mo. Tumango ako, kahit kumakabog ang dibdib ko. Binuksan ni Rafi ang laptop at ipinakita ang isang slide na naglalaman ng diagram ng daloy ng pondo sa kumpanyang pinagtatrabahuhan ni Dante. Ang perang dapat sana ay para sa operasyon ng opisina, paliwanag ni Rafi, ay inilipat para sa mga personal na gastusin, kotse, hotel, at ilang transaksyon na ginamit ang pangalan ni Sylvia. Nanikip ang dibdib ko. Ibig sabihin, ginagamit ng asawa ko ang pera ng kumpanya? Hindi lang ng asawa mo, sagot ni Rafi. Ang kanyang boses ay malamig ngunit kalkulado. Kasama rin ang sekretarya niya. Akala nila walang nakakapansin. Isinara ni tatay ang laptop. Ngayong araw, malalaman nilang lahat ng mata ay nakatutok pala sa kanila. Sa gusali ng opisina kung saan nagtatrabaho si Dante, iba ang kapaligiran. Ang lobby na karaniwang puno ng mga abala at palakaibigang empleyado ay tila mas tensyonado ngayon. May ilang nagbubulungan nang makita si Dante na naglalakad papasok. Maputla ang kanyang mukha, bahagyang magulo ang buhok, na tila hindi siya nakatulog. Marahil nga ay hindi. Marahil ay iniisip pa rin niya ang nangyari sa bahay sa Katlea. Marahil ay naghahanap pa rin siya ng dahilan. Ngunit ang umagang ito ay hindi magbibigay ng sagot. Magbibigay ito ng pagkasira. Mr. Dante? Pinapatawag po kayo sa meeting room sa 15th floor, sabi ng receptionist. Maingat ang kanyang boses. Kumunot ang noo ni Dante. Anong meeting? Wala akong schedule. Board meeting po, sir. Board meeting. Nanigas ang kanyang mukha. Sumakay siya sa elevator na may kaba sa bawat hakbang. Sa 15th floor, bumukas ang pinto ng elevator, nagpapakita ng isang tahimik na pasilyo. Naglakad siya patungo sa malaking conference room na may salaming pader. Nang buksan niya ang pinto, tila huminto ang tibok ng kanyang puso. Sa dulo ng mesa, nakaupo ng tuwid, kalmado, at may autoridad, si Baste Sikat, ang taong minamaliit nilang isang retiradong taga-probinsya. Sa kanan at kaliwa niya ay nakaupo ang ilang miyembro ng board at iba pang shareholder. Nakatayo si Rafi malapit sa projector, handa na sa presentasyon.
Maupo ka, Dante, mahinang sabi ni tatay. Ang tono niya ay masyadong kalmado para sa isang taong malapit ng wasakin ang mundo ng iba. Dahan-dahang umupo si Dante. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Sumenya si tatay kay Rafi. Lumabas ang unang slide. Sumunod ang ikalawa at ang ikatlo. Bawat isa ay nagpapakita ng ebidensya ng pagtagas ng pondo ng kumpanya patungo sa mga personal na account, bayad sa hotel, pagbili ng mga mamahaling gamit, regular na transfer sa account ni Sylvia, at kahit ilang ebidensya na ang maliliit na halaga ay inilaan para sa renobasyon ng kanilang bahay. Natigilan si Dante. Sir, ito. Sigurado pong mali ito. Hindi ko. Manahimik ka. Ang boses ni tatay ay mahina ngunit parang suntok sa hangin. Natahimik ang buong silid. Inilipat ni Rafi sa huling slide. Isang voice recording. Isang mahinang pag-uusap sa pagitan ni na Sylvia at Dante. Mas, pakicheck nga yung marketing funds. Kung mailipat natin ng konti sa account ko, pwede nang pang-down sa kotse. Ako na bahala sa mga resibo. Sige, pero wag masyadong malaki. Baka mahalata. Relax ka lang, Mas. Ang importante, yung bahay na yon, sa atin na talaga mapupunta. Ang mga direktor na nakarinig sa recording ay nagtinginan. May pagkasuklam at galit sa kanilang mga mukha. Namutla si Dante. Hindi mapigil ang panginginig ng kanyang mga kamay. Kaya kong ipaliwanag. Dahan-dahang kumatok si tatay sa mesa. Dante Cruz, sabi niya. Kasinlamig ng bakal. Napasok ka sa kumpanyang ito dahil sa rekomendasyon ko. Binigyan ka ng mga benepisyo hindi para gastusin sa bago mong buhay kasama ang sekretarya mo. Hindi po. Pumiyok ang boses ni Dante. Sir, akala ko po si Lia ang nagpagalit sa inyo. Isang maliit na ngisi ang lumitaw sa labi ni tatay, hindi isang ngiti, kundi isang matalim na kislap mula sa isang taong sa wakas ay nagpakita ng tunay na mukha. Sinira mo ang buhay ni Lia sa loob ng maraming taon. Ninakawan mo ang kumpanya. Pinalayas mo ang asawa mo mula sa sarili niyang bahay. Gumuhit ang ballpen sa kamay ni tatay. Isang pirma. Simula ngayong araw, mariing sabi ni tatay, tanggal ka na, with prejudice. Natigilan si Dante. Hindi makapagsalita. Idinagdag ng isa sa mga shareholder ng may matigas na boses at isusumite namin ang kasong ito sa legal department. Inihanda na ni Attorney Sikat ang lahat. Mabilis na napalingon si Dante. Gulat na makita si Rafi ang akala niyang tambay na pamangkin lang na nakatayo roon na may suot na formal na Amerikana. Napaka-propesyonal. Parang awa niyo na. Bigyan niyo ako ng huling pagkakataon. Paos na sabi ni Dante. May pamilya po ako. Pamilya mo rin si Lia, sabi ni tatay. Ang kanyang boses ay mababa ngunit parang martilyong bumaon. At noong pinili mong palayasin siya, nawala na sa iyo ang karapatang tumayo bilang padre de pamilya. Wala nang salitang lumabas mula kay Dante. Tanging putol-putol na paghinga at isang mukhang wasak mula sa loob. Isa-isang tumayo ang mga direktor. Nilisan ang silid. Isinara ni Rafi ang laptop at lumapit kay tatay nang hindi man lang tiningnan si Dante. Tumayo si tatay, huling tiningnan ang kanyang manugang. Ngayon, nawala sa iyo ang posisyon mo, mahinang sabi ni tatay. Bukas, may iba ka namang mawawala. Naglakad siya paalis. Iniwan si Dante na nakayuko, hawak ang ulo na para bang gumuho ang mundo sa kanya. At sa maliit na bahay na iyon, ilang kilometro ang layo, naramdaman kong may nanikip sa aking dibdib. Hindi kasiyahan, hindi tagumpay, kundi takot sa kung ano ang susunod na mangyayari. Dahil kung ngayon ay kinuha ni tatay ang kanyang trabaho, ano ang kukunin niya bukas at handa ba akong harapin ang lahat ng guguho pagkatapos nito? Tanghali na. Umulan ng saglit at mabilis na tumila, nag-iwan ng amoy ng basang lupa. Naglalaba ako ng mga damit ng sanggol sa likod bahay ni tatay nang mag-vibrate ang kanyang cellphone. Hindi kailanman nababalisa si tatay tuwing may tawag. Laging kalmado, laging kalkulado. Ngunit sa pagkakataong ito, may maliit na ngiti sa gilid ng kanyang labi. Isang ngiting hindi ko pa nakikita dati. Ang ngiti ng isang taong kagigiba lang sa pangunahing haligi ng kanyang kalaban. Nagsimula na, maikling sabi ni tatay kay Rafi sa kabilang linya. Hayaan mo lang. Samantala,
Ilang kilometro mula sa maliit na bahay na ito, si Sylvia ay nakaupo ng komportable sa kanyang apartment. Isang mamahaling unit na madalas niyang ipagyabang sa social media. Isang tasa ng mamahaling kape, malaking bintana na tanaw ang lungsod, at isang gasgas na caption tulad ng hard work pays off. Ang totoo, ang kayabangan lang niya ang binayaran niya, hindi ang apartment. Katatapos lang niyang maligo at naglalagay ng facial cream nang may malakas na katok sa pinto. Tok, tok, tok! 3 beses. Mariin! Bastos! Sumimangot si Sylvia. Sino ba yan sa ganitong oras? Delivery? Binuksan niya ang pinto habang iwinawagayway ang basang buhok. Sa harap niya, nakatayo ang 2 opisyal mula sa building management. Seryoso ang mga mukha, may dalang folder at tablet. Magandang tanghali, Miss Sylvia Andrada. Ngumiti si Sylvia. Inaayos ang kanyang manipis na robe. Ako nga. Bakit po? Iniabot ng isang opisyal ang dokumento. Ito po ang Notice of Contract Termination para sa Unit 20B. Epektibo sa loob ng 24 oras. Bahagyang tumawa si Sylvia, isang tawang pilit at mayabang. Naku, baka nagkakamali kayo. Apartment ko to. Ako ang may-ari. Nagkatinginan ang 2 opisyal. Binuksan ng isa ang tablet at ipinakita ang data. Hindi po kailanman naging pribadong pag-aari ang unit na ito, ma'am. Pag-aari po ito ng Samudra Cattleya Properties. Pinapaupahan lang po ito ng kumpanyang pinagtatrabahuhan ninyo na ngayong araw ay binawi na ang lahat ng benepisyo dahil sa ethical violations. Nagyelo ang ngiti ni Sylvia habang dahan-dahang namumutla ang kanyang mukha. Anong violation? Hindi ko maintindihan! Tumaas ang kanyang boses sa kaba. Sumagot ang opisyal ng mariin ngunit magalang pa rin. May ilang natuklasan tungkol sa paggamit ng pondo ng kumpanya para sa inyong personal na interes, pati na rin ang pagkakasangkot sa manipulasyon ng internal data. Nasaan ang ebidensya? Nasaan? Nagsimula nang mawalan ng kontrol si Sylvia. Ipinakita ng opisyal ang isang slide sa kanyang tablet. Mga screenshot ng usapan ni Sylvia at Dante tungkol sa paglilipat ng pondo, pagbili ng kotse, hanggang sa plano na agawin ang bahay ko. Ang mga ebidensya ay galing sa cellphone ni Dante na kinumpiska kaninang umaga ng Legal Division sa utos ng pangunahing investor sa likod ng board meeting si Baste Sikat. Napatakip si Sylvia sa bibig. Nanginginig ang mga kamay. Hindi ito posible. Namagad ba, sabala, ngunit nagsalita muli ang opisyal, mahina ngunit nakamamatay. Ang inyong company-sponsored housing ay kanselado na. Wala na kayong karapatang manatili sa unit na ito. Hinihiling po namin na lisanin ninyo ang apartment bago magtanghali bukas. Biglang namatay ang ilaw. Isang click ang narinig mula sa circuit breaker sa labas. Pumasok sa lockdown mode ang apartment. Kontrata, tapos na. Kuryente, wala na. Access card, hindi nagagana. Lahat sa loob ng 1 segundo. Halos matumba si Sylvia habang paatras siyang naglalakad. Kailangan kong tawagan ng abogado ko, pautal niyang sabi. May kilala akong magaling na abogado. Sinong abogado po, ma'am? Tanong ng opisyal. Walang emosyon. Si attorney. Rafi. Sikat? Nanigas ang katawan ni Sylvia na parang estatwa. Siya po ang pangunahing legal partner ng complex na ito at kasama ng presidente ng property developer na nagmamay-ari ng unit na ito, patuloy ng opisyal, at tumanggi po siyang katawanin kayo. Hindi makapagsalita si Sylvia. Bumagsak ang kanyang mga luha. Kinuha niya ang cellphone na nanginginig ang kamay. Sinubukang tumawag. Ang unang numero ay nagring lang ng matagal. Ang ikalawa, hindi man lang pumasok. Ang ikatlo, ang ika-4, ang biyenan ko, sumagot. Ngunit bago pa makapagsalita si Sylvia, sumabog ang boses ni Aling Loida. Ikaw ang may dalang malas. Kasalanan mo to lahat. Nawalan ng trabaho ang anak ko. Kinuha ang bahay namin. Umalis ka na sa buhay namin. Click. Pinatay ang tawag. Naiwang mag-isa si Sylvia sa mamahaling apartment na hindi sa kanya. Tanging ang refleksyon ng sarili niyang mukha sa salamin ng bintana ang natira. Ang mukha ng isang babae ngayon lang na pagtanto na ang buong buhay niya ay itinayo sa mga bagay na ninakaw. At ngayon, ang pagnanakaw ay nabunyag sa harap ng lahat.
Sa maliit na bahay, ibinaba ni tatay ang tawag mula kay Rafi at bumuntong hininga. Tapos na po ba? Mahina akong tanong. Tumango si tatay. Tapos na ang ikalawang bahagi. Ang bahay ay bumalik na sa may-ari. Tapos na ang trabaho ni Dante. At ngayon, si Sylvia ay wala nang matatayuan. Kinagat ko ang labi. May bahagi sa akin na nakaramdam ng ginhawa, ngunit may bahagi ring nanginginig. Hindi dahil sa awa, kundi dahil sa pagkatanto kung gaano kalaki ang kapangyarihan ni tatay kapag nagpasya siyang hindi na manahimik. Tay, nanginginig kong sabi. Ano pa po ang susunod? Tumingin si tatay sa akin nang may titig na hindi ko mabasa. Malamig, tahimik, at ganap. Inagaw nila ang pangalan mo, ang bahay mo, at ang dignidad mo, Lia. Huminto siya sandali. Tungkulin ni tatay na ibalik ang mga yon sa paraang hindi nila kailanman malilimutan. Napalunok ako. Dahil kung ito pa lang ang ikalawang bahagi, hindi ko kayang isipin kung ano ang mangyayari sa ikatlo. At sa isang lugar, sa parehong oras, umiiyak na mag-isa si Sylvia sa madilim na apartment. Ngunit lahat ng iyon ay wala pa. Dahil silang tatlo, si Dante, si Sylvia, at si Aling Loida, ay hindi pa alam na hindi pa nila nararating ang pinakamababang punto. Hindi pa. Ang langit ng araw na iyon ay malinaw. Tila pinili ng mundo na maging isang malamig at walang kinikilingang saksi para sa isang huling pagtutuos. Nakaupo ako sa isang maliit na meeting room sa opisina ni tatay. Hindi masyadong malaki ang silid, ngunit ramdam ang lawak dahil sa katahimikan at tensyon. Nakaupo sa tabi ko si Rafi. Binubuksan ang isang folder na naglalaman ng mga dokumentong sila mismo ang gumawa ng paraan para malinlang. Nakatayo si tatay malapit sa bintana. Nakatingin sa labas. Mga kamay sa likod. Tay, mahina kong tawag. Sigurado po ba kayong darating sila? Hindi lumingon si tatay. Wala na silang ibang mapupuntahan, Lia. At tama nga siya. 5 minuto ang lumipas, narinig ang mga nagmamadaling yapak mula sa pasilyo. Bumukas ang pinto, nagpapakita ng 3 figura na dati buong yabang na nakatayo sa bahay ko, ngunit ngayon parang mga anino na lang. Unang pumasok si Dante, gusot ang mukha, magulo ang buhok, lukot ang damit, at namamaga ang mga mata. Sa likod niya, si Sylvia, kinakagat ang labi, kumalat ang make-up at sabog ang buhok. Si Aling Loida, ang pinakamalala. Lumaylay ang kanyang mga pisngi, pula ang mga mata, at pagiwang-giwang ang lakad. Huminto silang tatlo sa harap ng mesa, nakatingin sa akin. Tahimik. Isang katahimikang tumatagos sa buto. Isa lang ang naaalala ko. Ang araw na pinalayas nila ako. Ang araw na iika-ika akong nakatayo sa labas ng pinto, karga ang aking anak, at isinara nila ang pinto sa aking harapan. Ngayon, nakatayo sila sa harap ko, walang bahay, walang trabaho, walang yabang. Lia, basag ang boses ni Dante. Parang awa mo na. Pakinggan mo ako. Hindi ako sumagot. Hindi na kailangan. Humarap si tatay at umupo sa pinakadulong silya. Ang kanyang titig ay malamig, ngunit ipinapasa sa akin ang buong desisyon. Lumapit si Dante at lumuhod. Hindi dahil sa drama, kundi dahil tila hindi na kayang suportahan ng kanyang mga binti ang kanyang katawan. Patawarin mo ako. Bumuhos ang kanyang luha. Hindi luha ng pagsisisi, kundi luha ng isang taong nawalan ng lahat. Nagkamali ako. Nabulag ako sa trabaho, sa pressure. Anong pressure? Narinig ko. Sa isip ko. Anong pressure ang magtutulak sa isang tao na palayasin ang pilay niyang asawa na karga ang anak nila? Sumunod na lumuhod si Sylvia, nakahawak sa gilid ng mesa. Tumulo ang kanyang mga luha, ngunit walang isa man lang ang nakaantig sa akin. Ate Lia, parang awa niyo na po. Itigil niyo na to lahat. Si Aling Loida, sa kabila ng lahat ng kayabangang bumalot sa kanya dati, ay napaupo na lang sa sahig. Lia, anak, patawarin mo si nanay. Gusto ko lang sanang maging maginhawa ang buhay ng anak ko. Hindi ko alam. Hindi ko naintindihan na ang bahay na yon ay
Pag-aari pala ng pamilya ko, mahina akong pagputol. Yumuko ng husto si Aling Loida na para bang gusto niyang maglaho sa sahig. Walang sino man sa kanila ang nangahas na tumingin kay tatay. Lumingon si tatay sa akin. Nagbigay ng isang banayad na senyas na hindi na niya ito laban. Hindi ito paghihiganti niya, o ni Rafi, o ng kumpanya, ito ay sa akin. Lia! Mahinang sabi ni tatay. Nasa iyo ang desisyon. Huminga ako ng malalim. Sa unang pagkakataon sa buhay ko, ang 3 taong yumurak sa aking dignidad ay naghihintay sa aking mga salita na parang isang huling hatol. Hindi ko kayo gagantihan tulad ng ginawa niyo sa akin, kalmado kong sabi. Hindi ko kayo palalayasin sa gitna ng gabi. Hindi ko kayo hahayaang matulog sa kalsada. Hindi ko pepekein ang mga pirma niyo. Yumuko palalo si Dante. Nanginginig ang mga balikat. Pero hindi na rin ako ang babaeng puwede niyong tapak-tapakan. Inilabas ni Rafi ang isang brown na folder at itinulak ito patungo sa kanila. Ito, sabi ko, ay isang kasunduan ng pag-amin sa kasalanan, kumpleto sa listahan ng manipulasyon, pagpapaalis, at pag-abuso sa pondo. Nanlaki ang mga mata ni Sylvia. Hindi ko yan mapipirmahan. Masisira ang pangalan ko. Matagal niyo nang sinira ang pangalan ko. Sagot ko. Ipinikit ni Dante ang kanyang mga mata, halos sumubsob na. Lia, gagawin ko ang lahat. Lahat. Huwag mo lang ituloy ang kaso. Tiningnan ko sila isa-isa. Pipirmahan niyo ang dokumentong yan, patuloy ko. Naglalaman ito ng pag-amin na niloko niyo ako. Kinuha ang bahay ko, ginamit ang pera ko, at pinalayas ako. Tumahimik ang silid. Bilang kapalit, huminto ako saglit. Tumingin sila na may basang mga mata, puno ng pag-asa. Hindi ko itutuloy ang mga kasong kriminal. Napatakip si Dante sa mukha at humagulgol. Ang iyak ng isang lalaking takot makulong. Hindi ang iyak ng isang asawang nagsisisi. Napahikbi si Sylvia. Nagmakaawa si Aling Loida. Lia, salamat. Salamat at may awa ka pa. Hindi pa ako tapos. Mahina kong sabi. Muli silang nanigas. Pagkatapos niyong pumirma, hindi na kayo pwedeng lumapit sa akin, sa tatay ko o sa anak ko, habang buhay. Bawal niyo kaming hanapin, kontakin, o magpakita sa harap ng bahay ko, sa opisina ko, o sa buhay ko. Nag-angat ng tingin si Dante. Pero, ako ang ama ng anak mo. Hindi, putol ko. Isa ka lang taong ipinagpalit ang lahat para sa isang sekretarya. Wala ka ng halaga sa akin. Napatakip si Sylvia sa bibig. At sa unang pagkakataon, nakita ko ang takot na hindi peke. Gusto kong mamuhay ng payapa nang wala kayo. Yun lang. Saka ko idinagdag. At ang bahay na yon, hindi na babalik sa inyo. Gagawin ko itong isang pansamantalang tirahan para sa mga babaeng pinalayas ng kanilang pamilya para may maligtas na iba kahit na ako noon ay hindi. Tumingin si tatay sa akin. May pagmamalaki. Ngumiti ng bahagya si Rafi. May ginhawa, at ang 3 taong dating tumuring sa akin na pabigat ay lalo pang bumagsak sa hukay ng kanilang kapalaran. Isa-isa, na may nanginginig na mga kamay, pinirmahan nila ang dokumento. Nang matapos ang lahat, dahan-dahan kong isinara ang folder, na para bang isinasara ang kabaong ng madilim na kabanata ng buhay ko. Simula ngayon, mahina ngunit mariin kong sabi, hindi na kayo bahagi ng buhay ko. Walang sigawan. Walang brutal na paghihiganti. Walang galit. Isang hangganan lang. Ang hangganang hindi ko kailanman nagawang ilagay. Hanggang sa napilitan akong tumayo sa gilid ng kalsada, karga ang aking anak. Lumabas sila ng silid na may mabibigat na hakbang at wasak na mga mukha. Wala nang yabang. Wala nang maskara. Wala nang pekeng tagumpay. Ang natira ay katahimikan. Isang katahimikang parang isang pintong sa wakas ay naisara at nakandado na magpakailanman. Ipinatong ni tatay ang kanyang kamay sa aking balikat. Pinili mo ang malinis na daan, Lia. Sabi niya. Hindi lahat kayang gawin yan. Tumango ako. Ngunit sa kaibuturan ng aking puso, nagsimula akong makaramdam ng isang bagay na hindi ko pa naramdaman dati. Isang bagay na dahan-dahan, malambot, ngunit napakalakas. Hindi paghihiganti, hindi tagumpay, hindi galit.
kundi kalayaan. Pungko si Kwando, bari, hindi paghihiganti. At sa di kalayuan, nararamdaman kong isang bagong kabanata ang naghihintay mas payapa, mas malinaw at wala na ang kanilang anino sa buhay ko. Ang sikat ng araw ay tumagos sa salamin ng mataas na gusali, kung saan ako nakatayo, sumasalamin sa ginintuang kulay ng marmol na sahig. Walang ambon, walang amoy ng basang lupa, walang malamig na bangketa tulad ng gabing gumuho ang lahat. Iba ang araw na ito, mas maliwanag, mas malawak, mas payapa. Huminga ako ng malalim. Ang kaliwang binti kong dati nagpapahina sa akin ay iika-ika pa rin. Ngunit matatag na. Ang eleganteng tungkod sa aking kamay ay hindi na simbolo ng kahinaan, kundi tanda na naglalakad akong muli. Kahit mabagal, kahit iika-ika, ngunit hindi pa atras. Hindi na kailanman. Mama! Mama, tingnan mo! Ang maliit na batang dati kong karga habang umiiyak sa gilid ng kalsada ay tumatakbo na ngayon sa lobby, tumatawa. Ipinapakita niya ang isang papel na pulseras mula sa play area ng gusali. Nagniningning ang kanyang mga mata. Ngumiti ako. Dahan-dahan sa pagtakbo. Anak, isang receptionist ang tumingin sa amin nang may init sa mga mata. Marahil ay walang kaalam-alam na minsan na akong nakatayo sa labas ng sarili kong bahay habang umiiyak. Walang nakakaalam. At hindi ko kailangang malaman nila. Sa likod ko, isang malaking banner ang may nakasulat, Seminar sa Interior Design. Pagbibigay lakas sa kababaihan. Kasama ang pangalan ko, Leah Sikat. Napapabuntong hininga pa rin ako sa tuwing nakikita kong mag-isa na lang ang pangalan ko, walang kasunod na apelyido ng asawa ko. Ang pangalan ko ay buo na ulit. May sarili ng tahanan, may sarili ng kahulugan. Ang aking design firm na binuo ko sa gitna ng pagpapasuso, overtime at panggigipit sa bahay, ay partner na ngayon ng property group ni tatay. Madalas akong maimbitahan bilang tagapagsalita hindi dahil sa awa, kundi dahil kinikilala ang aking gawa. Ang galing mo ngayon! Narinig ko ang boses ni tatay sa aking tabi. Dumating siya na may suot na simpleng puting polo, kinalong sandali ang kanyang apo at pinatawa ito. Tay, ngumiti ako. Naimbita lang ako dahil sa malaki niyong pangalan. Lumapit si tatay. Tinapik ang aking balikat. Naimbita ka dahil lumaban ka, Leah. Maraming babaeng magaling. Pero hindi lahat kayang bumangon habang karga ang anak. Yumuko ako. Pinipigilan ang nagbabadyang luha. Sa kanan, lumapit si Rafi na may dalang folder. Ate, iniwan ko lang tong draft ng bagong partnership. Pakicheck na lang mamaya. Nakasuot pa rin siya ng simpleng t-shirt kahit nasa isang magarang gusali. At ngayon, alam na ng mga tao kung sino talaga siya. Tumango ako sa aking pinsan. May pagmamalaki at pasasalamat bago magsimula ang programa. Isang lalaki ang lumapit. Maayos ang tindig, malinis ang mukha, at magalang ang kilos. Ibang-iba sa mga taong minsan nang yumurak sa akin. Inilahad niya ang kanyang kamay. Ako si Adven, business partner ng tatay ninyo. Matagal ko na po kayong gustong makilala, Miss Leah. Nakita ko ang ilan sa mga disenyo ninyo. Napakaganda ng karakter. Ang kanyang papuri ay hindi labis, hindi pilit. Direkta. Ngumiti ako ng bahagya. Salamat po. Marami pa po akong dapat matutunan. Bahagya siyang tumawa. Kung kailangan niyo po ng bagong partner sa proyekto, bukas po ang aking pinto. Ang isang gusali ay nangangailangan ng puso, at ang mga disenyo ninyo ay mayroon. Nagpainit sa aking pisngi ang kanyang mga salita. Hindi dahil sa romansa, kundi dahil sa pagpapahalaga sa aking isip. Hindi sa aking katawan, hindi sa aking estado, hindi sa aking kahinaan. Anumang relasyon ang maaaring mabuo balang araw, hahayaan kong tumubo ito mula sa malusog na lupa, hindi mula sa sugat ng nakaraan. Naging matagumpay ang programa. Pumalakpak ang mga dumalo. Ilang ina ang lumapit sa akin. Nangingilid ang luha. Sinasabing ang kwento ko ay nagbigay sa kanila ng lakas. Ngumiti ako. Pinipigilan ang sariling luha dahil minsan ako rin sila. Pagkatapos ng programa, pumunta ako sandali sa hardin sa likod ng gusali. Umupo ako sa isang bangkong kahoy. Ninanamnam ang hangin. Mula sa di kalayuan, may nakita akong isang tao. Si Dante,
Nakatayo siya sa likod ng mga puno, suot ang pang-araw-araw na damit. Payat ang kanyang mukha, pagiwang-giwang ang katawan. Sa tabi niya, si Sylvia walang makeup, walang mamahaling pabango, walang magarang bag. Nakayuko sila, hindi nangangahas na lumapit. Umiwas sila sa aking tingin hindi dahil sa galit, kundi dahil sa hiya, at mas mabigat iyon kaysa sa anumang parusang maibibigay ko. Hindi ako lumingon, hindi na kailangan, hindi na sila bahagi ng buhay ko. Mga anino na lang sila ng nakaraan, na nanonood mula sa malayo. Walang lakas ng loob na humingi ng anuman. Walang karapatang lumapit. Dahan-dahan akong tumayo. Ang tungkod sa aking kaliwang kamay. Hindi perpekto ang aking mga hakbang, ngunit bawat isa ay may patutunguhan. Tumingin ako sa isang gusali sa di kalayuan hindi ang bahay sa Katleya, kundi isang pundasyon na ngayon ay nangangalaga sa mga single mother at mga biktima ng pagpapaalis sa pamilya. Ang lugar na iyon ay dati kong bahay. Ang lugar na dating tumanggi sa akin. Ngayon, puno na ito ng tawanan ng mga bata, amoy ng mainit na pagkain, at mahinang himig ng mga inang bumabangon mula sa buhay na yumurak sa kanila. Sa wakas, ang bahay na iyon ay mayroon ng marangal na layunin. Matagal ko itong tinitigan, at saka bumulong sa aking sarili sa nakaraan sa babaeng minsang nakatayong iika-ika sa gilid ng kalsada, karga-karga ang kanyang sanggol. Salamat at lumaban ka, Leah. Huminga ako ng malalim. Ang hapong iyon ay parang isang bagong pahina, tunay na malinis at walang bahid. Ngayon, mahina kong sabi, habang isang ngiti ang dahan-dahang sumisilay sa aking mga labi. Hindi na sila ang magdidikta kung saan ako titira. Hindi na sila ang magpapasya kung saan ako hahakbang. Hinigpitan ko ang hawak sa aking tungkod. Humakbang pasulong. Simula ngayon, ako na ang magtatakda ng direksyon ng aking buhay. At sa unang pagkakataon, gamit ang pilay na binti na dati ihinahamak, naramdaman kong ito na ang pinakatuwid kong paglakad sa buong buhay ko.